Jesus ang pangalang bigay sa Kanya, aling Diyos ay tagapag-adya. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ating itataas sa Diyos ang ating mga sarili, mga intensyon at kahilingan. Ating isama din ang intensyon na makaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass ng parokya, sa Tarita de Casia Paris Facebook page, at sa atin ding isama sa ating panalangin ang mga nakikiisa sa misang ito sa pamamagitan ng Spirit FM. Special nating ipinagdarasal ang mga naghandog ng pamisa, ang mga nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Samahan nating magpasalamat at ipagdasal na may sila'y patuloy pang alagaan at pagpalain ng Diyos. Ang mga kaluluwa na ipinagpamisa rin ngayon, hilingin natin sa Diyos, yung misa nawang ito'y maghatid sa kanila sa buhay na walang hanggang kaligayahan sa langit. Ang mga may sakit na humihingi palagian sa atin ng mga dasal, sila'y ating ipinapanalangin din. Sana'y sila'y makaranas na mapagpagaling na yakap ng Diyos. Ang mga tao na may mabibigat na suliranin sa buhay, ang mga pamilya na may mabibigat na pasaanin, at hindi silang ipagdasal sila maibsanawa sa kanilang mga pasaanin sa buhay. At upang tayong lahat ay makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po ay ilalagay sa ating Belen ang ikalawang haring mago, dala ay kamanyang, na sumasagisag sa pagkapari ng Panginoon at sa kanyang tungkulin bilang kordero ng Diyos na isasakripisyo alang-alang sa atin. Ang atin pong Belen sponsors ay sina Mr. and Mrs. Dave Sherwin and Camille De Leon. Ang may dala ng ika-6 na kandila at letrang T na tanda ng ating magalak na paghihintay sa pagsilang ni Jesus ay sina Mr. and Mrs. Albert and Erlinda Tronco. Panginoon, kaawaan mo kami. O Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Gloria
in excelsis Deo. At sa lupa kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan, tanggapin mong aming kahilingan, tanggapin aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sa Diyos, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawan taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas. Kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukublis sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bawat bahagi at tugon sa salmo ay aawitin. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan.
sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati din natin ang nakikisa sa atin sa misa sa pamamagitan ng Spirit FM at gayon din sa pamamagitan ng Santa Rita de Casa Paris Facebook page, Archdiocese of Lipa. Mga kapatid, sa banal na kasulatan, napakinggan natin ang tungkol kay Maria. Bago natin basahin ang reflection para sa araw na ito, ilan munang magandang points for reflections mula sa Gospel sa banal na kasulatan. Matapos si Mariang tumanggap ng balita mula sa anghel na siya'y magiging ina, mapalad siya sapagkat siya'y pinili, magiging ina ng Diyos. Mary's first act after the Annunciation is to leave the comforts of her home. Bakit? Para paglingkuran ang kanyang pinsan, si Elizabeth, sapagkat nagdadalang tao na ang kanyang pinsan at matanda na. She needs help. At naroon si Maria. And there is nothing more beautiful than someone who goes out her way to make life beautiful for others.
Napakaganda na ang tao ay nakakatulong sa kapwa. Napakaganda na ang tao ay nakakapagpasaya sa kapwa sapagkat merong kamay na handang tumulong. At ginawa niya ito ng may kasayahan. Masaya niyang ginawa ang maglingkod sa kanyang pinsan. Na para baga nagsasabi sa ating talagang we are at our best when we serve others with joy. Siya'y tumanggap ng biyaya. Siya'y pinili, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At agad niyang ibinahagi ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng paglilingkod. It is good to be blessed, but it is better to be a blessing to others. And the best way to multiply your blessings, the best way to multiply your happiness is to share it with others. A joy that is shared is a joy made double. The same is true with blessings. A blessing that is shared is a blessing made double. At sa banal na ebanghelyo nakita natin, the Blessed Virgin Mary brought God to Elizabeth in her heart and in her womb. At yun din ang paanyaya sa atin. Magandang dala din natin ang Diyos sa kapwa. Laging dala-dala. To cooperate in the salvation of mankind, nakita natin ang unang kilos ni Mama Mary is to help, service, and love. Kailangan ng kanyang pinsan ang tulong, nadoon siya. Maganda ring malaman natin at pagnilay-nilayan ang tungkol sa mga sanggol sa kanilang sinapupunan. Ang bata ay biyaya ng buhay. It is a gift of life from God. Ang ina should always be the bearer of life and protector of life. Both Mary and Elizabeth give thanks for the gift of life. At gayon din dapat ang tao. Kaya yung mga abortion, dapat wala sa isip ng isang totoong Kristiyano. Nagtagpo ang magpinsan. Pero it is not just a meeting of two persons, but of four. Mary and her son Jesus, Elizabeth, and John the Baptist. What a wonderful encounter. Two women bound by kinship, magkamag-anak. Both bearing sons, both blessed by the Lord. At nakita natin sa pagdalaw ni Maria, mahalagang ang magkakamag-anak, ang magkakapamilya ay laging nagtutulungan. Sa halip na nagkakagalit, sa halip na nag-aaway-away. Support each other. Yan din ang sinasabi ng banal na kasulatan. Babasahin naman natin ngayon ang pagninilay para sa araw na ito. Tama-tama din, sapagkat ngayon ang tema ay Pilgrims of Hope and the Family. Ang peregrinasyon ay isang banal na paglalakbay patungo sa isang banal na lugar. Sa pagnanais natin na mapalapit sa Diyos at mapalaya sa pang-aalipin ng kasalanan, nagsasadya tayo sa mga simbahan at na itinalaga bilang dambanang dalanginan. Malayo man ang simbahang patutunguhan, hindi ito alintana ng isang manlalakbay. Ang hangad niya ay ang makatanggap ng biyaya ng Diyos. Ito ang higit na mahalaga para sa Kanya. Ang mahal na Birhen ay naglakbay rin upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Ayon sa Ebanghelyo, siya ay nagmamadali. Mawawari natin ang dahilan kung bakit siya ay nagmamadali. Dala niya ang mabuting balita, walang iba kundi si Jesus, na kanyang ipinaglilihi sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng ganitong kalagayan,
hindi niya ininda ang layo ng patutunguhan. Sa pagtatagpo ng magpinsang Maria at Elizabeth, na parehong nagdadalang tao, nagsimulang mangyari ang mahiwagang plano ng Diyos na palayain ang mundo sa pagkalipin ng kasalanan. Sa dalawang magiging ina, Maria at Elizabeth, sa kanilang magiging mga pamilya, nag-umpisa ang pag-asa ng sangkatauhan. Ang Panginoong Hesus na magpapalaya sa mundo at ang kanyang pinsan si Juan Bautista na maghahanda ng kanyang daraanan ay dinadala na ng dalawang mga banal na ina sa tagpong ito ng Ebanghelyo. Hangad ng Santo Papa na bigyang pansin ang kahalagahan ng pamilya sa jubileyong ito ng pag-asa. Nababatid nating lahat na ang pamilya ang siyang pinagmumula ng bawat isang tao na isinisilang sa mundo. Mariing sinasabi ni Papa Francisco sa Spes Non Confundit, ang kabukasan sa paglikha ng buhay at ang responsableng pangangalaga ng magulang sa biyayang ito ay ipinunla ng malilikha sa puso at katawan ng lalaki at babae. Isang misyon ay pinagkatiwala sa mag-asawa at sa kanilang pagmamahalan. Sa ating paghahanda sa pagsilang ng Panginoon ngayong darating na Pasko, nag-aalab sa ating mga puso ang diwa ng pag-asa. Ang bawat pamilya ay naglalakbay kung kaya maraming dinaraan ng pagsubok sa buhay. Ang mga kagipitan, pagkakasakit o karamdaman, at kawalan ng pag-asang makabangon sa pagkakalugmok sa kasalanan, nakakatanaw ng maliwanag na tugon na nagmumula sa biyaya at awa ng Panginoon. Sa pagsilang ng Poong Hesus, isisilang sa piling ng bawat tahanan ang liwanag ng bagong umaga, nasisinag sa madilim na magdamag. Ito ang dahilan ng ating pagdiriwang at pagsasaya. Ang ating Diyos ay makakapiling ng bawat pamilya. Ang regalong dadalhin ng Pasko ay ang sanggol na nababalot sa lampin. Ang Diyos na nagpakadukha upang tayo ay payamanin. Sa tabi niya, ang pinakadakilang ina, ang mahal na Birheng Maria. Silang mag-ina ay buong pagmamahal na binabantayan ng pinakaresponsableng ama, si San Jose. Ang banal na pamilyang ito ay nagsisilbing huwaran at inspirasyon ng bawat angkan sa lahat ng panahon. Tulad ni San Jose, tungkulin ng bawat mabuting ama ng tahanan ang maghanap buhay, magbigay ng proteksyon at gumabay sa kanyang pamilya. Sa ipinakita niyang halimbawa ng kababaang loob, kalinisan ng puso at kapasipagan sa gawain, nawa ay biyayaan ng Panginoon ang mga ama na kalingain ng kanilang pamilya ng buong pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa misang ito, idalangin natin na maging matibay silang haligi ng tahanan. Tulad ng mahal na Birheng Maria, tungkulin ng bawat ina ang maging ilaw ng tahanan. Ang ina ang nagbibigay liwanag sa isipan at kalooban ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo ng mabuting asal at pagpapakita ng mga mabubuting halimbawa sa lahat ng kanyang pagsasalita at maging sa gawa. Ang malalim na ugnayan ni Maria kay Jesus ay maningas na ehemplo o halimbawa para sa bawat ina ng tahanan upang mabuhay ng may taimtim na pananalangin araw-araw. Tulad ng batang si Jesus na patuloy na lumaki, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao, nararapat maisabuhay ng bawat anak ang paglago sa pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos. Sa paggalang na ibinibigay ng mga anak sa kanilang mga magulang, tinatanaw nila ang utang na loob na hindi matatapatan ng anumang halaga ng salapi. Ang kanilang pagbibigay galang at pagsunod sa magulang at ay pagtupad sa ikatlong utos ng Diyos. Maghahatid ito sa kabanalan at sa magandang kinabukasan. Ayon sa aral ng Batanggenyo, upang mapanatili ang paggalang sa pamilya, merong alintuntunin ng pagsusunuran ang pamilyang Batanggenyo.
Dahil sa ang ama ang ulo ng pamilya at ang ina ang inaasam magpapasakop sa kanya tulad ng pagpapasakop ng simbahan kay Hesus Kristo na kanyang Panginoon. Ang mga anak ay inaasahang maging masunurin sa lahat ng mga mabubuting utos ng mga magulang. Mga nakatatandang kapatid at maging sa mga guro at mga may kapangyarihan. Ang buong pamilyang Batanggenyo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos na nilalaman ng kanyang 10 utos at sa utos ng simbahan. Sa banal na pagdiriwang na ito, isama natin sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon ang panalangin para sa bawat pamilya. Hilingin natin sa may kapal na pagpalain ang bawat tahanan at ipagsanggalang ito sa anumang panganib na dulot ng kasamaan, ng karamdaman, ng kahirapan at kawalang katarungan. Nawa ang pag-asa na dala ng Paskong darating ay makamit ng bawat ama, ina at mga anak. Matanim nawa ang buhay na pag-asa sa puso at diwa ng bawat pamilya. Sa darating nawang taon ng hubileo, ay maging matatag ang pag-asa sa mga pangako ng Diyos na baguhin ang mundo at bawat tao. Magsimula nawa ang pagbabagong ito sa bawat tahanan. Ito ang misyon nating lahat na nakikisalo sa hapag na ito, ang mabuhay na may pag-asa at maging instrumento ng pagbabago. Ating itutuloy ang pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ay tatayo. Para sa panalangin pangkalahatan. Manalangin tayo sa Ama na mapasa atin din ang kagalakan sa piling ng Panginoon at maibahagi rin ang kagalakan ito sa ating kapwa. Sa bawat panalangin po, sasabihin po ninyo, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Pakiulit po. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Upang maipakita ng mga pinuno ng simbahan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat at may kabanalang paglilingkod sa ating sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Upang sa ilalim ng pagkakandili ng mahal na Birhen, matuto nawang magdamayan at magtulungan ang bumubuo ng ating pamayanan tungo sa paglago ng may kapayapaan, katarungan at galak sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa lahat ng pamilya, upang maghari sa bawat membro nito ang pagmamalasakit at maging ligtas sa anumang simbuyo ng panibugho at inggit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Para sa ating Kristiyanong komunidad, maging bukas nawa tayo sa panukala ng pag-ibig at pagtalima sa lahat ng mabubuting hangarin ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama naming mapagmahal, itulot mong maipagdiwang namin ng buong kagalakan ang pagsilang ng iyong dakilang anak at aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Dadako tayo sa pag-aalay. Sa inyong pag-aalay, kayo naway lalo pang pagpalain ng Diyos.
Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa ubas at bunga ng aming paglikha, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain
ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng kadakilaan. Ang ngalan ng Panginoon, sa kaitaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito
ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas, at magbabalik sa wakas upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casia na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Ang kaharian at ang kapal Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa mga kaisa natin sa mesa sa pamamagitan ng Santa Rita de Casia Parish Facebook page at sa pamamagitan ng Spirit FM.
buwis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. David, buksan Isasagawa po natin ang second collection. Ito po ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating Archdiocese. Maraming salamat po.
Panginoon, kailan kami sa iyo maghihintay. Magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon sa ganaan, ika'y pinasasalamatan. Biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, huwag mong pabayaan. Panginoon, hanggang hintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, sa pagbalik mo, kami ay daratnan mo. May panalig tapat sa'yo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan, ang siya nawang magtaguyod lagi sa lahat ng nagdiriwang, upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang mga patalastas. Ang atin pong misang panghating gabi sa December 24 ay sa ganap na alas 8 ng gabi. Sa December 25, araw ng Pasko ng Pagsilang, ang oras ng mga misa ay sa alas 6 at alas 8 ng umaga. Ang binyag ay sa alas 10 ng umaga. Available pa po ang ating taunang Christmas card. Gayon din ang mga tickets para sa ating raffle for a cause. Nagpapasalamat po ang parokya sa mga sumusunod. Sa ating Belen sponsors sa umagang ito na sina Mr. and Mrs. Dave Sherwin and Camille De Leon at Mr. and Mrs. Albert and Erlinda Tronco. Sa ating mas sponsors, ang 5 sitio ng Banaba West,
kasama ang Ministry for the Youth at Samahan ng San Antonio de Padua. Pasulubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Bukas, December 22, ang mamamahala ay ang mga taga-Kalikanto, kasama ang mga kasapi ng Ministry for the Family. Maraming salamat po. Okay, tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, December 21. Sila'y nagpuri at nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapamisa. Kaya happy birthday sa inyo, Mary Claire Ilagan, kay Nerissa Makalalat, kay Lorena Rayos, kay Marisa Baliwag. Happy birthday rin kay Ramon Salvador Bonales at kay Telma de Guzman. Binabati din natin ng happy wedding anniversary ang mga nagpamisa para magpasalamat sa biyaya ng sakramento ng pag-iisang dibdib. Happy wedding anniversary sa mag-asawang Jeric at Cristel Asis, Michelle o Michael and Richelle Vargas, Hill at Telma Magalang, Albert at Erlinda Tronco. Happy anniversary po. Anniversary pala ni Tita Linda Tronco. At saka Joven at Jessa Kuwasay. Binabati rin natin at ipinagdarasal si Archbishop Emeritus Ramon Arguelles sapagkat anniversary niya ng pagkapari ngayong araw na ito. Happy anniversary po, sacerdotal anniversary, Archbishop Emeritus Ramon Arguelles. And then, tayo po'y nagpapasalamat sa lahat ng kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass at sa pamamagitan ng Spirit FM. Sa mga Facebook Star Senders, thank you so much po. Sa palagi ang nagpapamisa, sa nag-o-offer at nagbibigay sa collection, first and second collection, thank you so much po. Salamat sa lahat na naglilingkod sa parokya sa pamamagitan ng mga misa na ginaganap dito, lalo na ngayong panahon ng simbang gabi. Wala kayong pagod sa paglilingkod, kayo na may pagpalain ng Diyos. Ang ating pong draw, ang ating pong bolahan ng raffle draw ay sa darating na December 24. May mga tickets pa pong available sa office. Pwede po kayong bumili. O kayo sa likuran yata ay may laging may mga available tickets. Baka sakaling kayo suswertehin na magdala ng kotse para sa inyong pananalo. Kaya kayo po'y bumili agad ng ticket. Huwag niyong pababayaan wala kayo nito. Magsitayo na po kaya. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Awitin natin ang pangwakas na awit. Panginoon, parito ka, sa amin ay ipadama, kapayapaan mo't sigla, ganap na buhay at ligaya. O Hari naming marangal, puspos ng kaluwalhatian, ang bayan mo ay basbasan ng tuwa mong palagian. Korona ng iyong tagumpay ay putong na iyong bigay sa bayan mong naghihintay, sa pagparito mong banal. O Hari naming marangal, puspos ng kaluwalhatian, ang bayan mo ay basbasan ng tuwa mong palagian.